Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, Titestimony muna po ako kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos. Di ba po na Friday is pumunta ako, naka-online po ako sa YouTube. Tapos napuputol yung ano ko dahil kasi may tumatawag sa akin. Yung pala yung pamangking ko is pinapapunta ko doon sa Santa Rosario para ipag-pray yung may sakit po doon kasi parang may tanin na yung buhay niya. Tapos po, isang kapatiran po namin yun doon sa church. Kaya nung ano po, yung time na yon is pumunta po ako doon para ipag-pray po siya. At nireveal sa akin ng pamangking ko na dalhin ko yung anointing oil po. Napakalaga po yung anointing oil kapag mayroong tayong taong pinag-pray. Yan po yung pinaalala sa akin ng Panginoon at pinaalala din ng ni Jeline na pag-pray. After na nandun na po kami sa pinto, is binubuksan ko pa lang po yung anointing oil. Yun po yung may prayer po yun yung anointing oil na may prayer po yun. Kasi pag nagpa-fasting kami, kasi pag-pray namin yung anointing oil. Yung after nang binubuksan ko pa lang yung anointing oil, parang sumirit na agad dun sa pinto pa lang. Pinto pa lang po yun Pagpasok ko po dun, nagtangs na kaagad yung Holy Spirit ng Panginoon at binuhusan yung bawat bahay nila doon. Yung nagpipray po ako at nireveal niya kaagad yung awit 91. Sabi niya doon sa awit 91, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa paggaling niya ay makakapagsabi kay Yahweh, maukot kanlungan ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa panganib at bitag, itigan niyang liligtas ang mga matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya ng lilim ng mapalad na pakpak sa kanya mga anghel kay tatagubilin. Yun, nangingilabot sila habang nagpipray po ang Panginoon at inilalagay niya sa mind ko kung ano yung babanggitin ko. Yun, nangingilabot sila habang pagpipray ko noon, doon sa katawan ng tao ni Dexter, si Dexter po na yung pinag-pray po namin, may lumabas sa katawan niya. Tapos nagpipray po ako na nagpipray, umikot pa, naramdaman din nila na lumabas doon sa pinto. Yun, tapos po yung nagbubuhos na po ako ng anointing oil bago siya ipag-pray, bago siya ipag-pray pala, bago siya pag-pray, inanuhan ko siya ng anointing oil. Pinahiran ko siya sa noo, sa kamay, sa heart niya, sa mga paa niya. Yun po. Tapos bago ko siya ipag-pray. Yun nga yung habang pinagpipray ko po siya sa Panginoon, yun nga may lumabas sa kanya. Init na lumabas sa kanya, ang bilis papunta dun sa pinto. Kaya sabi kong ganun. Tsaka yung paghawak ko po sa kanya, yung pinagpipray ko po siya, yung hawak ko po yung kamay niya, malamig na po. Parang, hindi ko masabi sa pamilya nila na talagang kukunin na siya ng Panginoon. Kasi sabi ng bata sabi ng binatilyo sabi niya ganun, Mang, mamamatay na ako. Mang, hindi na ako magtatagal. Yun ang pinapaalala niya sa magulang niya. Sabi niya, Mang, paano ka na? Wala ka na makakasama. Yun po yung pinaalala sa kanya ng anak niya. Tapos, sabi ko hindi ko ma-point yung kanyang magulang. Sabi ko kay Evelyn Nano, sabi ko, ahapin mo na yung anak mo at sabihin mo, mahal na mahal mo siya. Yun, tinawagan kami niya. Kung sino pang makakausap niyo na dapat yung kausapin, tinawagan niya yung kapatid niyang dalawa, yung mga anak niyang dalawa pa. Kasi 3 po sila magkakapatid na lalaki. Tinawagan po nila para nakausapan ni Dexter. Sabi niya, punta na kayo dito. Ganun, ang Panginoon is hindi niya hahayaan na tayo maagaw ng kaaway. Kapag ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, ipababayaan. Yan po yung nireveal niya rin sa prayer ka nung nagpipray po ako sa Kanya. Talagang ang Panginoon, hindi niya hayaan ang kanyang mga anak na maagaw ng kaaway. Kaya praise God po, kabuti ang Panginoon. Tsaka bago po siya mawala, mamatay,
nananaginip na siya, napapaginipan niya na yung mga kamag-anak niya, yung lola niya daw na is parang ang bata ng mukha. Yun talaga yung pangako ng Panginoon. At nakikita niya na yung tsura ng langit. Sobrang liwanag. Nakikita niya ng mga kamag-anak niya. Sa pagdating sa kalangitan, hindi tayo tatanda, kundi bata. Dito sa mundo na ito, tatanda tayo. Pero pagdating sa presensya ng Panginoon, tayo hindi tatanda. Papalitan niya yung katawan natin. Amen po ba? Papalitan ng Diyos yan, yung ating katawan. Glorified body po ang ipapalit ng ating Panginoon. Buhay na walang hanggan. Kaya kapag tayo nananampalataya, sabi nga sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya ang kaisa-isang anak upang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, bilang kung wala ka pang relasyon sa Diyos o patuloy pa rin nagkakasala, pinaparimay ng Diyos na magbalik loob tayo sa Diyos at tumalikod at i-repent natin ang ating mga kasalanan dahil ang Diyos ay tapat na bilang tayo mga nakakilala sa Panginoon. Ang nais ng Diyos na tahakin natin yung kalooban ng Diyos. Huwag na tayo mamuhay ayon sa hilig ng laman. Huwag na tayo mamuhay na tayo nasa makamundo na tinatahak. Ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay manumbalik. Ang gusto ng Diyos na tayong lahat ay lumapit sa Diyos. Hindi mahalaga ang religion, kundi relation mo kay God. Kaya napakalaga yung ating relasyon sa Diyos. Kaya tayo kung pag tayo nakakagawa ng kasalanan, ipapaalala pa rin ng Panginoon. Wala ka na dyan. Umalis ka na sa ganyang kasalanan. Kaya tayo pilit minamahal ng Diyos, binibigyan ng pagkakataon para manumbalik sa Kanya. Kaya yung natutunan ko na niremind sa akin ng Panginoon noong time na nagpipray ako, doon hindi ko man mapakita sa kanila habang pinagpipray na mawawala na siya, hindi ko pinapakita na ako'y umiiyak. Kasi bilang tayong mga lingkod ng Panginoon, dapat makita sa atin matapang. Kaya yung time na yon, yung pagkatapos ng prayer ko sa Kanya, pag uwi ko, ang pata-pata ng katawan ko. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko hanggang sa ngayon. Pero alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi niya ako hayaan na ako'y mapahamak. Kaya yung time na yon, nag-worship ako, nagpipray ako. Lord, isinusuko ko lahat ng aking mga nagawang kasalanan at patuloy mo akong gamitin. Kung gagamitin mo pa ako maglingkod, ikaw lang ang tanging nakakalam. Kaya yung time na yon is mas pinapaalala ng Panginoon. Tayong lahat ay manumbalik. Yung panaginip niya na nakita niya yung mga mahal niya sa buhay. Kaya tayong habang tayo sa mundo na ito, isuko na natin yung ating mga nagawang kasalanan. Ayaw niya na maiwan sa mga anak niya. Kasi binibigyan tayo ng second chance ng God para manumbalik sa Kanya. Kaya sa araw na ito, ang nais ng Diyos, tayong lahat ay manumbalik sa Kanya. Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Minamahal at inaabot tayo ng Diyos. Kaya kapatid, balik ka na sa Panginoon. Kapatid, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Mahirap yung ating kaluluwa mapunta sa impyerno, sa dagat-dagat ng apoy. Ito'y binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay na tinatahak. Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya manumbalik na po tayo sa Panginoon at isuko ang lahat ng nagawang kasalanan. At magpagamit tayo sa Diyos habang tayo nabubuhay. Hindi natin alam hanggang kailan tayo sa mundo nito. Kaya nga tinatapik ang bawat bansa para manumbalik at magbalik loob sa Diyos. Maraming nangyayari na sa mundo nito. Tayo binibigyan ng babala ng ating Panginoon at magbalik loob sa Kanya. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya kapatid, lapit ka lang sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Hindi niya tinitignan kung anong karumihan mo. Tinitignan ng Lord yung pag-ibig mo sa Kanya at surrender ng ating mga kasalanan. Yun lang po. Salamat po sa mga patuloy na nagtatangkilik
nagtatangkilik ng YouTube na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo, at ang lahat ng mga mensahe ng Panginoon ay tumimo sa puso ninyo. Kasi mahal kayo ng Diyos. Tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Tayo lang minsan ay tumatalikod sa Panginoon. Pero pilit pa rin niyayakap ng Diyos ang ating buhay. Kaya lang po, subscribe niyo po yung YouTube channel na ito. At i-like, i-follow po, at i-share niyo po. Salamat po sa inyo lahat. God bless you po. May pagpalain kayo ng Diyos. Bye-bye po.